Ito nga bang si James Laput ay ite-trade ng Magnolia dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit nitong si Kay Balungay. Alam nating lahat na itong si Kay Balungay ay gustong makuha ng SMC at ng MVP Group. At ngayon mukhang ang lumalabas na balita dito ay isa raw ito dito sa mga teams, itong Magnolia, na naging seryoso sa pag-acquire sa nasabing player. At willing na silang i-trade ang kanilang 6'10 center para ma-acquire ito. Dahil dito, marami nagsasabi na doon sa mga teams na gustong kumuha dito kay Balungay, pinakamaganda tsansa nitong Magnolia Hotshots. Dahil nga sa ngayon, kung sakaling makuha nila itong si Kay Balungay, syempre okay na kay Coach Willie Wilson na si James Laput ng kapalit dahil 6'10 center din yan. Kaya sa tingin ko, dito sa mga teams na yan, pinakamaganda talaga tsansa na si Balungay ay mapunta dito sa Hotshots. So for example, sabihin natin na matuloy nga at itong si Balungay ay malipat na dito sa Magnolia, sigurado na magiging mas maganda ang kalalabasan nito pagdating dito sa pag-acquire nila ng kampyonato. Dahil itong laro ni Kay Balungay, sa totoo lang, pwede nating ikumpara dito kay Xavier Lucero. Magiging dalawang Xavier Lucero na ang player na itong si Coach L.A. Tenorio. Kaya syempre, lalo niyang magiging mas maganda para dito sa Magnolia. At kung ikaw talaga itong hotshots, magiging mas versatile ka dahil alam natin si Laput ang laro niya lang sentro, pero to si Balungay pwedeng power forward, pwedeng center. So magkakaroon ng mga tinatawag na interchangeable pieces itong si Coach L.A. Tenorio na magagamit niya dito sa ganyang team. Kaya sigurado na magiging maganda to para sa kanyang lineup. Kaya asahan natin na itong si L.A. Tenorio talaga gagawin na lahat para masiguro na makukuha niya yung mga nasabing player katulad ni Kay Balungay, dahil sigurado na ito yung makatutulong talaga dito sa pangarap ng Magnolia na magkaroon ng championship ulit pagkatapos ng halos 7 seasons na. At ito namang Rain or Shine Elasto Painters, base ito sa mga reports, ay hindi raw ite-trade itong si Kit Datu kahit merong mga teams na gustong kumuha dito. Si Kit Datu ay hindi makapaglalaro ngayong season dahil sa isang injury. Pero ganun pa man, ito raw si Coach Yang Giao ay hindi interesado na i-trade ang nasabing big man dahil sa tingin niya makakakaroon ng full recovery ito si Datu at magagamit pa rin nila. Kaya nga maraming naniniwala na ito si Kit Datu ay isa doon sa mga magiging cornerstone players nitong si Coach Yang Giao. Kinakailangan lamang talaga na masiguro nila na makapagde-deliver ito doon sa mga gusto nila ng mga sabihin nating adjustment na gagawin. Kaya nga itong si Coach Yang Giao, kung sakasakali na makuha niya itong kanyang unang-una championship, gusto niya na makasama doon si Kit Datu. At ang iniintay daw talaga ni Coach Yang ay magsama ito si Kit Datu at si Luis Villegas. Pero kung sakasakali na big man ang i-offer kapalit ni Datu, baka magbago ng isip itong si Coach Yang Giao. Dahil nga sabi nila, ang Raynor siya naman talaga, big man talaga hinahanap, kaya nga nila kinuha si Datu at si Villegas. Pero kung sakasakali na, for example, baka Poy Eram o Brandon Roser ang i-offer kapalit kay Datu, baka pumayag na yan o kaya si kay Mark Carino. Pero as of now daw, mukhang si Coach Yang Giao desidido na mananatili si Kit Datu dito sa kanyang koponan at hindi niya ito ite-trade. Kaya nga itong si Coach Yang Giao ngayon, ang gusto na lang niyang gawin habang wala si Datu ay kukuha ng ibang mga center na pwedeng magamit dito sa kanyang roster. Kaya nga alam natin ay pag-aaralan yung kanyang dapat gawin para masiguro na magiging mas okay yung kalalabasan ng kanyang roster. Kaya nga asahan natin na magiging isa to sa mga very interesting na mga developments para dito sa Rain or Shine kapag nakuha na nila sa wakas yung mga players na kinakailangan nila nang hindi nagte-trade para dito kay Kit Datu.